Magandang umaga po. Ako nga po pala si Osborne Danzig Lim. Magtatalakay ng kasawian, Kabanata 38. Buod. Lumalaganap na sa buong Luzon ang panunulisan ni Matanglawin at naging kilabot na ito sa mga tao. Nilulusob ng kanyang pangkat ang bawat madadaanan na lalawigan at umabot ito hanggang Albay. Naghasik siya ng takot sa mga negosyanteng naglalakbay at ang mga mahihirap naman ay natatakot madiin sa ginagawang paghasik ng mga tulisan. May 6 o 7 magsasaka ang dinakip ng mga gwardya sibil na naglalakad sa gilid ng bundok at sila'y giginapos. Sila ay binantayan ng 10 sundalo habang binabaybay ang pitak. Sa tuwing inahampas ng mga kawal ang hawak na sanga sa kanilang katawan, ay napapatakbo ang ilang nahuli na pagsubsob at napagsunod sa iba. Ang ilang sundalo ay lihim na hindi sumasang-ayon sa kanilang ginagawa. May isang sundalo ang nagsuway sa kanyang kasama na huwag masyadong pahirapan ang magsasaka. May isang malakas na putok ng baril ang kanilang narinig. Sila ay tumigil sa paglalakad. Nakatago sa isang malaking bato sa itaas ang namamaril. Inutusan ng isang kabo si Carolina na asintahin ang namamaril. Wala siyang nagawa kundi sumunod dahil pinagbantaan siya nito. Pamariling Carolina ang taong namamaril. Ito ay napasubsob nang matamaan niya ng baril. Nakitang buhay pa ito kaya't sinaksak ito ng isang sundalo. Namutla ang mukha ni Carolino dahil nakilala niya ang kanyang binaril na si Tandang Selo, ang kanyang lolo. Mga tauhan, Patanglawin o Kabesang Talis, ang naghahangad ng karapatan sa pagmamay-ari ng lupang sinasaka na inaangkin ng mga prayle. Tandang Selo, ama ni Kabesang Talis, nandabaril ng kanyang sariling apo. Carolino, isa sa mga kawal at hindi sang-ayon sa pamamalo at kalupitan sa mga magsasaka. Talasalitaan, Puot, Galit, Pandong, Talukbong, Kabyawan, Asukarera, Sumisigid, Masaktan ng damdamin, Paghahasik, Pagpapakalat, Lika-lika, Nahihirapan sa paglalakad, Kapasete, Helmet, Pagtudla, Pag-asinta, Walang kaabog-abog, Biglaan. Yun lamang po. Salamat sa pakikinig.